Sa kuwang ito sa MacArthur Highway sa Valenzuela, makikita ang nakahintong 14-wheeler na may mga kargang troso. Ang trosong nakapatay sa driver ng nakasunod na elf truck na magdi-deliver lang sana noon ng bigas. Sa laki ng troso, hindi na nakaporma pa ang biktimang driver. Kwento ng driver ng 14-wheeler. Stop po, uminto po ako. Pagkahinto ko po, may ng kunti, may kumalabog. Pag silip ko ng ganun, andun na tumusok na yung troso dun sa truck na yun. Bagamat ligtas ang pahinante ng elf truck, hindi namin siya makausap dahil sa trauma. Gayunman na ikwento pa raw niya ang sinabi ng driver bago namatay ang huli. Sabi nun ng driver, walang preno. Kaya po sumalpok sila ron. Yun po ang sabi. Nung nabigla itong si elf, na nakahinto si truck dito at hindi nakayanan ng preno, kaya natamaan niya si truck sa likod. Ayon sa mga investigador, kahit na merong warning sign, hindi dapat nakalawit ang kargamento ng isang truck. Nagtungo sa presinto ang misis ng biktima at may-ari ng elf truck. Itinanggi ng may-ari na nawala ng preno ang kanilang sasakyan dahil bagong palit daw ito. Hirap. Dami talaga sir. Hirap talaga. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Naaksidente na sa motorsiklo, aksidente pang nabaril ang sarili. Yan ang sinapit ni Michael Taboada sa Haro, Iloilo City. Base sa investigasyon, nabangga ng owner type jeep ang nakamotorsiklong biktima. Nang matumba, pumutok ang dalang baril ni Taboada at nasa pool siya. Dinala ang biktima sa ospital pero namatay rin. Doble aksidente naman ang nahulikam sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Makikita ang pagsalpok ng humaharurot na motorsiklo sa bisikleta. Tumilapon ang bicycle rider ng motorsiklo at ang angkas nito. At kasunod ng banggaan, nagliyab pa ang motorsiklo. Nabuksan yung tangke ng motor, doon na tumilapon yung gasolina ng motor, nagkaroon ng friction sa baba, kaya nasunog yung motor. Wala pang detalye sa sinapit ng mga motorista. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.